DIY, ito ay Princess Snow White theme or Snow White motif. Ito ay request sa atin ng ating followers. So, unang-unang gagawin lang natin dito sa ating table ay gumawa lang tayo ng running knifelet sa ating base at naglagay tayo ng tamtag sa ating table at tire wire. Kung wala kayong tire wire, pwede gumamit ng plastic straw or yarns or ribbons. So, depende sa inyo kung anong gagamitin nyo. Pero mas maganda itong tire wire. So, next natin gagawin yung tablecloth natin, hahatiin natin yung color royal blue. Bale, sa gitna tayo ng tablecloth mag-i-start para maging pantay yung left and right na scallop niya. Kung bitin yung tablecloth nyo, so sa center kayo magsisimula para sa side to side ay magagawa nyo siya ng paraan. Kapag sobrang haba naman yung tablecloth nyo, pwede kayo sa side mag-start, left or right. Depende sa'yo kung saan kayo magsisimula. So, ayan na, natalian na natin yung center. So, dito naman tayo papunta sa left. So, gumawa tayo ng scallop papuntang left. Center to left. Then, tinalian natin. So, dito sa ating panali na tire wire, pwede tayong magdugtong. Ayan. Para mas humaba yung ating tire wire dahil maikli na lang yung natira. So, pwede natin siya dugtungan para gagawa tayo dito ng mini ribbon scallop na magkasunod. So, 3 folds ang gagawin natin dito. Kaya, nagdugtong tayo ng tire wire. So, magfo-fold ka lang ng mga 7 inches. Then, yung pabalik natin ay half lang ng 7 inches dahil maikli na lang yung tablecloth na natira natin. So, i-divide lang natin into 3 yung ating mga folds. Pagkatapos, magbe-measure ka ulit ng 7 inches. Then, pagbalik ay half ulit ng 7 inches. So, ang magagawa lang natin dito ay 3 folds at may pasobra ng konti. So, ayan. So, dito, kung may sobra, pwede mo siyang itago doon sa last fold natin. Kung gusto mo naman ay nakabitin lang siya para mas mahaba yung ating ribbon scallop. So, pwede mo lang siyang nakabitin lang. Kung ayaw nyo naman, pwede nyo siyang itago sa last fold. So, ayan, ibubuka mo lang yung ating mga ribbon scallop na mini ribbon scallop. Then, dito naman sa right side ay ganun din yung gagawin natin. So, pagkatapos, dito na tayo sa center. Ayan. So, dito, mag-i-insert tayo ng color red na tablecloth. Half lang yung ginamit natin, half ng 60 inches width. Ayan. So, ang haba nito ay nasa 4 yards. Then, hahatiin natin yung 4 yards para meron siyang pang flower at yung isa naman ay pang ribbon scallop. Next natin gagawin ay magfo-fold na tayo para sa rose flower natin. So, ayan, ifo-fold lang natin. Then, magme-measure lang tayo ng mga 9 inches. Ayan, then i-fold natin. Then, talian. Ayan. Gagawa lang tayo dito ng mga 6 folds para sa ating rose flower. Ang gamit nating tela, fabric, or tablecloth ay silk alpagena at ang mga nagamit lang natin dito sa color yellow ay 7 yards. Sa blue naman ay nasa 6 yards at dito naman sa color red ay 4 yards. So, ito na yung ating 6 fold na para sa ating rose flower. So, yung dulo ay pagdikitin natin doon sa pangalawa. Yung pinakaunang folds natin, siya yung magiging center natin. Yung last at yung pangalawang folds ay pagdugtungin natin. So, bale, isa sa center at 5 yung nasa sa side para sa petals ng ating rose flower. Then, higpitan lang natin yung pagtali para hindi sila magkalasan. Then, yung sobrang tablecloth natin, isiksik lang natin dito sa ating base, dun sa ating knife pleats. Ayan, tanggalin lang natin yung pins. Then, isiksik natin yung dulo at hatakin natin sa ilalim para pumasok yung ating tablecloth. Ayan. Then, ibalik lang natin yung pinagtanggalan natin ng pins. Ibalik natin yung pins. Ayan. For more videos mga ka-DIY, you can visit my YouTube channel. Mas marami kayong mapagpipili ang mga design, table skirting, backdrop, at iba pa. So, dito na tayo sa ating rose flower. So, yung sa center, ibubuka na natin. Ayan. Then, gagawa na tayo ng rose buds. So, yung dulo ay iikot lang natin pa spiral. Parang lollipop na naka-shell. Ayan. Iikot mo lang siya sa center. Ayan. Pa-spiral mo lang siya, din lagyan mo siya ng pin para hindi matanggal yung ating rose buds. So, yung sobrang tablecloth niya sa ating petals, ayan. So, ipa-continue mo paikot sa kabilang side, ayan. Then, ipin mo siya dun sa pinagpinan natin, ayan. Para mabuo na yung ating rose bud sa center ng ating flower. So, ayusin mo lang yung pinaka gitna niya, ayan. Then, dito naman sa 5 folds na natira, gagawin natin siyang pa-zigzag fold, ayan, para sa kanyang petals, ayan, 3 folds lang. So, manipis lang to dahil half lang ng 60 inches width yung gamit natin.
kung full yung tablecloth natin na 60 width, mas makapal yung ating flower. So, mas maganda rin yung manipis lang. Ayan. Pagkatapos natin mai-zigzag fold lahat, so ibaba na natin yung flower niya. So, ito na yung final look ng ating rose flower. So, next naman, dito naman tayo sa sobrang tire wire. Magdudugtong ulit tayo para itali natin dun sa ating mini ribbon scallop na magkasunod. So, dito, magfo-fold ulit tayo ng 7 inches yung haba. Ayan. So, yung pabalik ay half lang ng 7 inches. Din, talian natin siya paikot. Ayan, ganyan. So, diinan lang natin para hindi mabaklas yung ating pagtali. Next naman, ganun din yung gagawin natin ulit. So, dun sa pinagtalian natin, mag-measure ulit tayo ng 7 inches at pabalik naman yung half ng 7 inches at talian. So, ganun lang yung gagawin natin hanggang sa matapos yung fold. So, makagagawa tayo dito ng 4 na folds. Ayan. Sa haba na 2 yards ay makakagawa ka na ng 4 folds na mini ribbon scallop. So, may pasobra siya ng konti. Pwede mo siyang itago doon sa pinaka-last na folds natin kung ayaw mo siya nakabitin. Pagkatapos, ibubuka na natin lahat ng mga ginawa nating folds para sa ating mini ribbon scallop. Ayan. Yung pinakadulo, kung ayaw nyo makita, ayan. So, pwede nyo siyang i-fold. Itago nyo sa pinaka-last na folds. Then, ito na yung final look niya. Ayan. So, meron tayong triple mini ribbon scallop sa left side and right side. Dito naman sa center, meron tayong rose flower at mini ribbon scallop na 4 folds. Ito na yung magiging look niya kapag single rose flower lang ang sa center. Pwede nyo rin siya dagdagan pa ng rose flower side to side, left and right. Kung gusto nyo, pwede rin triple rose flower. So, ito yung sample natin kapag maglagay tayo ng triple rose flower sa center. So, magdadagdag lang tayo ng 2 pang rose flower. So, yung gagamit natin ay kalahati nitong 4 yards na tablecloth na ginamit natin dyan sa rose flower. So, gagamitin natin para magdagdag tayo ng another 2 rose flower. So, sa center tayo magsisimula. Ayan. So, pag-measure ka lang side to side ng mga, mag-i-space lang tayo dyan ng mga isang dangkal. Ayan. Then, maglalagay tayo ulit ng thumbtacks at tie wire para gagawa ulit tayo ng another rose flower. So, ganun pa rin yung size niya na 8 inches. Then, magliles lang tayo ng isa pang fold. So, magiging 5 folds na lang siya. Isa sa center at 4 sa sides niya. So, ayan. Then, same process pa rin yung paggawa natin ng rose flower. So, yung sobrang tablecloth natin, tatago lang natin sa ating base. Ayan, siksik mo lang siya. Then, hugutin mo lang siya at ibalik natin yung pinagtanggalan natin ng pins. Ayan. So, gagawin ulit natin yung rose flower. Pag natapos na natin itong rose flower natin dito sa left side, ganun din yung gagawin natin dito sa right side. Para maging 3 rose flower na siya sa center. Ito na yung magiging final look niya. Ayan. Meron na siyang triple rose flower sa center. Ayan. Kung sa ibang motif naman yung gagawin or ibang theme na mga princesses, so pwede nyo siyang i-swap ng color. Kung ganitong design yung gagawin nyo, pwede nyo lang palitan ng ibang color combination. Yung design natin na to ay hindi lang siya for birthday, pwede mo rin siyang gawin sa wedding, baptism, christening at iba pang okasyon like season or holidays. Kung may katanungan ka at request, i-comment nyo lang yan. Don't forget to like, subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated at i-follow na rin yung ating Facebook page at ipakishare na rin itong ating video para mas marami makanood, matuto at magkaroon ng ideas. Maraming salamat, ingat and God bless everyone!